welcome po dito sa aking YouTube channel, Kuya JP's channel po. Para sa video natin ngayon, meron tayong Newbox CT6TS Pro na mixer na 6 channel mixer po yan. So ito sa ibang mga nagbebenta, itong Newbox na branding, tinatakpan po yan ng sticker, ginagawa pong Yamaha. Meron po kasi model ng Yamaha na ewan ko kung correct ba yun, na CT60S na walang Pro. So ito Pro version daw, at marami din siyang features. Isa-isahin po natin yung mga features niya, and then ilalagay ko din siya yung mga features na pwedeng makita nyo sa ibang mga mixers tulad ng Joson na wala dito. Pero ang ano kasi dito sa mixer na ito ay affordable siya. Alam ko, nabili ko lang ito ng 3,000, nasa 3,000 nata o less than 3,000 pa. So yung seller ay ilalagay ko po, yung link ng seller ay ilalagay ko po sa description ng video, pati doon sa comment section kung gusto nyo pong bilhin. So ito, tignan na po natin yung mga features ni Yamaha o ni Newbox CT60S Pro mixer. So sa ibang mga brand ay ginagawa po nilang Yamaha, ito tinatakpan nila ng sticker. So ito siguro yung talagang tatak nitong mixer na to, Newbox. Bali yung mixer po na ito po yung mga out nya, XLR at PL, and then meron siyang room out, tape out, aux 2, FX, phones, phantom power, and then meron siyang Bluetooth. So hindi nyo na po kailangan ng cables kung magpapatugtog lang naman kayo sa gamit po yung cellphone, ay meron na po itong built-in Bluetooth. Tapos meron pa siyang DSP 99, pero 100 po yan, 0 to 99 na DSP. And then ito ay ginagamit po ito kapag nakakonect yung phone mo sa Bluetooth at gusto mo mag-skip, iikot mo siya, yan o, forward and reverse kung gusto mo mag-skip ng kanta, and then kiniklik siya kung gusto mong i-pause, play, yan, kung gusto mong i-play, play, pause. So clickable po siya, rotary po siya, wala po siyang katapusan na iniikot. Kung gusto nyong mamalit ng kanta ay ito lang kung nakakonect po kayo through Bluetooth. And then ito yung mode button, tingnan natin, no, Bluetooth, and then pwede siyang USB, pwede siyang may connect sa USB. Sabi dito USB interface din siya, pero hindi ko pa siya na-try kung pwede siyang i-connect sa computer, hindi ko po na-try. Ito naman yung knob para sa program. Bali yung sa DSP nya, halimbawa may napili po kayong effects sa DSP, ay ikot nyo to, i-change yung number, then you press this, clickable din siya. Pag nag-blink na, ibig sabihin ay yun na po yung effects na nakaset sa mixer ninyo. So ito, ang dami niyang effects: whole room, delay, ping pong, echo reverb, karaoke, pitch, chorus, tremolo, flanger siguro yan, and then meron siyang auto tune pa dito, 95 to 99. At ito, meron siyang graphic equalizer na 7 band. Then ito yung display nya, yung LED display, para makita nyo kung sumusobra na ba kayo sa volume. Pag umiilaw na yung pula ay mag-reduce na kayo ng volume. Then ito po yung mga knobs nya.
para sa aux 1, aux 2 effects, para sa effects po ito sa volume ng phones. Yan, ito yung main volume natin, yung slider, left and right po siya. Pwede siyang pwede mong hinaan yung isang channel left and right. And then ito po yung volume ng sa MP3 kung meron kayong USB na naka-connect, and then pati Bluetooth, ito po yan. Ito naman yung sa effects, kung gusto mong dagdagan yung effects, pwedeng dito mo i-adjust, pwedeng dito, and then per channel pwedeng kang mag-adjust ng effects. Tapos per channel po meron siyang slider and meron siyang button para sa PFL o pre-fader listen, parang gano'n yan. Pag pinindot mo siya, yung PFL button ay umiilaw po yun dito. So wala po siyang indicator kada channel, pero meron po siyang peak kapag nag-i-access ka na ng volume sa isang channel. Meron pong iilaw dyan na peak na ilaw na kulay LED na kulay red. So ibig sabihin yan, pag umiilaw na yung peak, magbawas ka na ng volume sa isang channel. Yan, ito po yung mga sliders niya per channel. And then ito naman, meron siyang pan left and right para sa effects, aux 2 at effects. Ito yung control, aux 1, low, mid, high, EQ na po ito, and then gain. Dito po ay XLR and then PL input. Bali dito po sa mixer na ito, puro mono channel po siya, wala siyang stereo na input. Makakapag stereo ka pag naka Bluetooth, or gawin nyo po, bili po kayo ng adapter na ganito, lagyan nyo tig-isa, example, para kung gusto nyong stereo yung dating, connect tayo ng ganyan. So yung left and right ng RCA dito nyo isasaksak, and then gagamitin nyo yung pan, yung dito harap nyo sa right, yung dito harap nyo sa left. Yan, para yung dating ay stereo. Pero kung ayaw nyo ng stereo, yung tunog, kasi kakain siya ng dalawang channel, lalo na kung magkatabi lang naman yung mga speakers na gagamitin nyo, ay gumamit na lang kayo ng ganito, RCA to PL mono, para dalawang channel ay pagsamahin nyo na lang dito para isang controls na lang. Pero syempre mas maganda yung tunog kapag naka stereo tayo. Ayan. And then ano pa yung wala dito? So ito pong mixer na ito ay wala siyang ilaw sa PFL, and then ano pa, yun nga yung wala siyang stereo channel. And then ito yung sa iba kasi yung mga latest na mga mixer ngayon ay combo na yung mga connection niya dito. Hindi kamukha nito, medyo old school pa rin to, magkahiwalay, pero okay pa rin naman yan. At saka yung mga design niya ay halos sawig siya ng mga mixer na bagong labas ngayon, tulad ng mga Joson. Ganito rin yung halos yung itsura ng mga mixer nila. At sa features naman, yung mga basic na kailangan nyo ay nandito naman. At sa testing ko, maganda pa rin naman ang tunog, papasa pa rin naman, kasi dating gamit ko Behringer na 1202 FX na maliit na mixer portable,
ay mas marami pa itong mga features tulad ng equalizer at may Bluetooth. Yun wala. At saka pala meron siyang phantom power. Yan, meron pala siyang 48 volts phantom power, pero pag pinindot nyo to, lahat ng channels ay dito magkakaroon ng phantom power. Yung mga ibang mixer na bagong mga labas ngayon, individual na yung per channel na yung button nya kung gusto mong lagyan ng phantom power. Ito pala ay gamit ko so dito sa mga speakers ko nito na AD Nux AD Nux 15 active speakers po yung gamit ko para rekta na. Tapos yan, ganito ko na lang sinet. Ito yung para sa taas. Sa testing ko naman, kahit ganito po yung setup ko, ito kasi isa-isang ampli na para sa mga subwoofers. Yan, di 15 na subwoofer po yan na crown na passive, at nakakonect po siya dun sa amplifier ko. Ito, dito kay Sakura para sa sub. And ito, active naman to. Ito po sila, dito po sila nakakonect. Sa test ko naman okay naman, yung tunog naman ay hindi naman nagka-problema sa pag function niya kahit na pinagsama ko sila dito sa mix out. Ginamit kong parehas yung mga connection niya dahil ito kasi ano yun, PL tapos XLR na mix out, yung main out pala, main out. And then meron po pala siya ditong yun, nagkamali tayo, dapat hindi natin in-off. Meron siyang switch yun. Yun, wag niyo pong gagawin yung ginawa ko na nag-off po ako at nag-on ng speakers ng naka-on yung mga powered speakers ko. Dapat bago nyo i-off yung dito, yung sa switch ng mixer, ay patayin nyo muna yung mga powered speakers nyo, pati amplifier i-turn off nyo muna. Yan, medyo nagmamadali kasi tayo at ganun, puputok. So may tendency na baka ma-damage yung mga speakers nyo kung ganun lagi yung ginagawa nyo. So huwag nyo pong gagawin yung ginawa ko kanina. Medyo ano tayo dyan, nagkamali tayo dyan, pero kung minsan lang naman nangyari ay okay lang naman yan. Ngayon i-sound check na natin. Gamit po itong ating active speakers na AD Nux 15. I-sound check na natin itong ating new box or Yamaha CT60S Pro na 6 channel mixer. Testingin na natin siya. Bali nakahina po yung ating AD na speakers para makita nyo yung siya. Okay. So yung sinasabi ko na yan, pwede tayong mag-skip. Naka YouTube po ako niyan, naka YouTube lang tayo. Pwede tayong mag-skip ng songs gamit po ito. Ayan. So pwede nating i-pause, play. So ganyan po yung function niya. At sa sound quality naman ay decent naman po yung sound quality niya. Meron pa siyang kasamang equalizer, 7-band equalizer.
decent po yung sound quality niya. Yung itsura naman ng ating mixer ay modern naman yung dating. Halos kahawig po siya ng mga lumalabas na bago mga mixer ngayon, pati mga sliders niya. Ito lang, flat lang siya. Yung iba naka eskwala, parang naka eskwala yung design nito, flat lang. Yun, at sound check na natin itong ating Yamaha / Nubox CT60S Pro na mixer. At sa sound quality, okay naman siya at decent po yung sound. Hindi ko lang napakita sa inyo yung sa mic, pero decent naman po yung sa mic niya. At saka kayang-kaya niya pong paganahin ng ayos itong aking Edinox 15 na speakers. Kanina chinek ko po yung price nito na dun sa store na pinagbilan ko, nasa 3.5 po yung price. Pag bibili po kayo, make sure na sale para makuha nyo ng mura. Alam ko nabili ko lang to 2.7 plus na nung naka-sale, pero ngayon 3.5 na po yung price nya. Mura pa rin siya kung ikukumpara po natin sa ibang mga mixers na Joson, Kevlar, Titanium Audio. Meron lang siyang ilang mga features na wala dun sa mga ibang brand na mga latest na labas, pero kung pambahay lang naman ay pwede na ito. At saka sa mga small events pwede na po ito, decent po siya. At sa design, pro tignan, maporma naman siya, hindi siya nalalayo sa mga disenyo nung mga Joson at saka sa Titanium Audio na mga mixers, pati yung iMix. Halos ganito lang naman yung itsura, pati faders. So yan, ito po yung ating review sound check nitong Nubox / Yamaha CT60S Pro na mixer. Kung gusto niyo pong bilhin ito, na maglalagay po ako ng link sa comment section at sa description po ng video. Maraming pong salamat sa panonood. Kuya JP's channel po. Please like, share, and subscribe. Thank you.